Guys, eto na yung bagong Infinix Note 30 VIP na Racing Edition na may leather back design, napakarami accessories like yung mga bagong wireless charger, Bluetooth earphones at marami pang iba. Kaya samahan nyo ako sa video ito kung ano bang bago dito sa Infinix Note 30 VIP Racing Edition. At tignan natin din yung performance ito kung may nagbago pa talaga sa regular na Infinix Note 30 VIP. At paalala ko lang sa mga bago, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at mga bagong tech kaalaman sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Okay guys, kung natatandaan nyo dati kung anong presyo ng Infinix Note 30 VIP, nasa 14,000 siya dati. So ngayon, meron tayong Racing Edition dito at collaboration to ng BMW. At ang presyo nito, wala pa tayong official price dito pero malapit na tong ilabas dito sa market. Actually, parang this month na ilalabas tong Racing Edition na to. At ang presyo nga aasahan natin dito, medyo mataas dun sa regular version. Siguro kung di ako nagkakamali, nasa 16,000 pataas to, kaya 20,000 pababa. So abangan natin yung announcement ng Infinix dito. Alam ko yung regular version nag-phase out na, kaya naglabas sila ng Racing Edition. Okay, ang box na natin. Sa box, napakalaki talaga ng box nito dahil marami siyang accessories dun sa loob. So check natin, ganyan siya buksan. Tapos yung bubungad sa inyo dito, meron tayong certifications galing sa Infinix. Nakalagay nga na Infinix Racing Edition at maraming nakalagay dito. Then may tatlong box tayo dito para dun sa Infinix Note 30 VIP. Tapos yung Bluetooth earphones niya nga na CE27 at yung 15 watts na wireless charger. Unahin muna natin buksan tong XC27 na Bluetooth earphones niya nga. So may color tone tayo na kulay blue dito. Tapos meron siyang Type-C cable para dun sa charging at may mga tips. Then yung earphones din nito is kulay blue siya. Tapos may blue-yellow combination tong charging case niya. So astig siyang talagang tignan. At na-test ko naman siya. Maganda naman yung sounds na nilalabas niya. Although hindi siya ganun ka-powerful, nagkukulang lang ako ng konting bass. Then yung wireless charging nito, napoporma na ako yan, may nakalagay na 15 watts. At ito lang yung kasama niya sa box, nag-iisa lang. Wala tayong mga cable. Dahil yung cable na gagamitin natin nasa box ng Infinix Note 30 VIP na Racing Edition. At dito, yung 15 watts na logo niya, para siyang BMW. Dahil nga ang design dito is BMW nga. So astig siyang tignan. Then sa box naman ng Infinix Note 30 VIP na Racing Edition, yan may pagka-carbon fiber talaga yung mga design nito. Actually, lahat sila may pagka-carbon fiber design yung mga box niya. So sa loob ng box, nandito nga yung phone natin at walang pinagkaiba yung laman ng box nito dun sa regular version. So meron pa rin tayong Type-C cable, 68 watts na fast charger, meron din tayong free tempered glass, isang hard case na transparent, hindi siya jelly case, at may nakalagay nga dito na JBL. Then at last, meron tayong SIM injector pin. At yun lang yung mga kasama niya sa box at sabi ko nga kanina na pareho lang dun sa regular version. At meron pa tinatagong compartmento dito sa box niya. Nandito naman yung isang VIP card natin at isang keychain. So dito sa VIP card na to, meron siyang QR code para makapunta tayo dun sa site ng warranty ng Note 30 VIP na Racing Edition. At marami kayong mababasa doon kung ano mga privilege na makukuha nyo. So masasabi ko sa packaging, talagang napakaganda at pinag-isipan talaga. At isa lang ang hindi ko nagustuhan dito, yung case niya. Sana naglagay din sila ng BMW na logo dito o kaya ibang kulay na mag-match dun sa phone. So yun lang yung reklamo ko dito. Pero ito na nga yung phone natin. Sa back panel may leather design dito, tapos may nakalagay dyan na Infinix. Actually may mga naka-imbus pa dito o yung mga ibang design niya. At ma-feel mo talaga yung mga naka-imbus dito at masarap naman siyang hawakan. At napaka-premium niyang tignan talaga. So walang pinagkaiba yung camera module nito dun sa regular na VIP. Meron tayong tatlong camera tapos yung isang flash. Then ang isa pang nakita kong bago dito, may backlight to na tatlo. Kumbaga parang nag-match dun sa color niya na red, blue, tsaka dun sa white. So meron tayong ganun dito na tatlo kapag nag-charge tayo, kapag may notifications, at marami pang ibang pwedeng paggamitan yung back panel nito. So kayo na lang pumili kung ano yung mga rhythm na gusto nyo pagdating sa back panel. At meron din tong features kapag nag-sounds tayo, umiilaw din yung back panel nito. So maganda yung design na ginawa nila dito, napakastig talaga. Then may color tone tayo dito na metallic red o parang metallic maroon. Sa taas nandito yung speaker natin, microphone, tapos may nakalagay dyan na sound by JBL. At syempre JBL tuning pa rin tong phone na to. Sa baba naman meron tayong speaker, Type-C port, isang microphone at audio jack. So marami pa rin naghanap sa atin na audio jack. At least meron pa rin tayo dito sa Infinix Note 30 VIP na Racing Edition. Then sa kabilang side yung power button natin tsaka volume rocker. Sa kabilang side naman yung dual SIM card tray. Sa harapan naman walang masyadong pinagbago. Ang nagbago lang dito siguro yung themes niya. Meron tayong themes na ganito na parang Racing Edition din o dun sa tema nga nila na red, blue tsaka white. So may themes tayo ganito para dun sa wallpaper niya at dun sa ibang
icons at napopormahan naman ako. Medyo nagkukulang lang ako ng konting style dito pagdating sa themes, pero at least meron tayong ganito. At ngayon alam nyo na kung ano yung mga accessories na kasama dito sa phone na to at yung mga ibang bagay dito sa back panel niya. Actually yung loob ng phone na to, yung hardware tsaka yung software, parehong-pareho lang dun sa regular version. Pero i-check natin baka mas maganda yung performance ito sa regular version kasi updated na to. So ngayon mag-test tayo ng maraming games dito. Tignan natin yung performance, frames per seconds na mga games natin at marami pa tayong pag-uusapan dito sa phone na to. So meron nga itong MediaTek Dimensity 8050. Ang nakuha natin ang 2-2 score dito is nasa 700,000 na. Kung di ako nagkakamali, medyo tumaas na to kasi yung nakuha natin ang 2-2 score dun sa Infinix Note 30 VIP dati, nasa 600 points lang at nakita ko naman na tumaas naman siya. At pagdating dito sa throttling test yan, medyo hindi maganda yung nakuha natin dito at may pula talaga siya. At expect ko na to sa mga Dimensity 8050 na phones, talagang umiinit siya. So i-test natin sa mga games to kung talagang umiinit siya sa actual games na. So mag-umpisa tayo dito sa Nikkei. Ano bang pronunciation nito? So bago lang na iti-test ko sa inyo to at medyo pasikat na siya. At nagugustuhan ko yung games na to, ang kulit talaga. Dahil first time ko na horizontal yung i-review ko sa inyo na games ngayon. So meron nga tayong games na ganito, yan horizontal yung games na to. At marami talagang mga kalaban dyan, mga alien at kung ano-ano pa. At shooting games yung laro na to. At nagugustuhan ko siya, although nasa 30 frames per seconds lang yung nakukuha ko dito. At hindi ko pa alam kasi kung meron pa tayong mas mataas pa dyan. Kung alam nyo, pwede kayo mag-comment dyan kung makakuha pa tayo ng mga 60 to 90. Depende pa yata to sa mga optimization ng phone na to. So dito 30 frames per seconds lang yung nakukuha natin hanggang sa matapos yung laro. Actually hindi pa ako talaga nakakalampas dito ng mas pataas pa doon o mas pataas na level. So yun lang talaga yung nakukuha natin. Sa mga pagdating ng araw baka tumas na yung level natin. At pagdating ng araw baka makita ko na yung 60 frames per seconds dito sa laro na to. So ito yung Nikkei o Nikkei kung anong pronunciation nito. At mag-comment na lang kayo sa ibaba kung anong tama. Dito rin sa bagong test natin o bagong nilalaro natin, ito yung Vanishing Grey Raven. At nasa high settings naman tayo. Ang nakukuha kong frame dito, stable siya sa 60 frames per seconds. Medyo bumaba siya ng mga 50 to 60 pero okay lang yun kasi palag na palag din sa laro na to. At sa ilang minutong paglalaro dito, medyo naramdaman ko na umiinit siya at talaga maramdaman mo yan sa back panel tsaka dun sa display niya. So nung naramdaman ko yun, siguro nasa 10 minutes pa lang yun o 15 minutes. Ang nakuha kong temperature dito is nasa 44.7 degrees Celsius. Medyo mainit nga. At sa mga bago pa lang sa channel ko, kung di nyo pa kabisado yung mga review natin na ganito, yung 8050 talagang umiinit yan. Kakambal niyan talaga is phone cooler lang para gumanda yung performance niya. So tinest natin to sa regular version tapos dun sa Tecno Camon 20 Pro 5G. Talagang kapag may phone cooler talagang gumagana siya o talagang gumaganda yung performance. Kaya wag kayong magtaka kung nasa high settings tayo lagi sa mga test natin dahil dun natin makikita talaga yung potential ng isang phone o isang chipset. So kapag nilagay natin sa mga medium settings lang to, low settings, kayang-kaya na. At lalong-lalo na kapag gumamit tayo ng phone cooler, kayang-kaya talaga kahit sa high settings. Dito naman sa Arena Breakout, sa graphics nilagay natin sa smooth. Tapos yung frame rate nito is nilagay natin sa 90 frames per seconds. Ang smooth ng paglalaro ko dito sa Arena Breakout, nasa 90 frames per second siya nung first minute niya. Tapos nung mga kalagitnaan ng laro, nung mga 5 minutes na, pumapalo na to ng mga 60 to 70, dun siya paikot-ikot. Pero masabi ko dito na playable siya dito sa Arena Breakout. Yun nga lang, hindi ko pa masyadong kabisado to, bago pa lang sa akin to at medyo nababagalan ako. Kung galing ka sa Call of Duty Mobile, medyo mababagalan kayo sa Arena Breakout dahil alam ko naman na magkaiba talaga yung mga laro na yon. Pero naninibago ako kung galing ka sa mga Call of Duty Mobile, PUBG Mobile dito sa Arena Breakout. Pero masasabi ko na playable siya dito sa phone na to. At sa Genshin Impact naman, nasa high settings tayo dito. Nung first minute niya nakakuha ko ng 50 frames per seconds, pero nung ilang minutes lang, siguro mga 3 minutes lang, nakakuha na lang ako ng 30 to 40 frames per seconds at medyo nakikita ko talaga na nag-frame drop siya. Hindi maganda talaga yung graphics nito kapag naglalaro ako dito. So pagkatapos ng ilang minutong laro, siguro nasa 20 minutes yun, ang nakuha kong temperature dito is nasa 45.3 degrees Celsius. Medyo mainit-init talaga. So ginamitan ko siya ng phone cooler pagkatapos kong maglaro ng 20 minutes. Ang nakukuha naman natin dito, nasa 40 to 50 frames per second siya. Actually gumanda yung performance nito nung ginamitan ko siya ng phone cooler. Talagang kakambal talaga ng Dimensity 8050 phone cooler talaga. So sabi ko nga kanina, para mag-perform ng maayos tong phone na to, gagamitan lang talaga natin ng phone cooler. At siguro ang pinaka-missing talaga dito sa Racing Edition, sana naglagay sila ng phone cooler instead dun sa Bluetooth earphones o kaya dun sa wireless charging. So mas maganda talaga
talaga na may phone cooler tayo sa mga ganitong phone o ganitong chipset. Sa Modern Warship naman, nasa high settings tayo dito at nilagay natin sa 120 frames per seconds. Ang nakukuha ko dito, hindi niya masyadong kaya yung Modern Warship kasi umirami lang tayo ng isang account dito at medyo mataas yung level na nakuha natin. So dito sa laro na to, nahihirapan siya dahil pumapalo lang siya ng 20 to 40 lang. At nung tinetest ko kasi to, meron siyang bagong updates dito sa Modern Warship. Medyo kailangan pang ma-optimize dito sa laro na to. Kahit na gumamit pa tayo ng phone cooler dito, alam ko hindi niya masyadong kakayanin talaga. So hindi pa siya masyadong playable dito sa Modern Warship. Dito naman sa Mobile Legends, ang frame rate na nilagay natin dito, nasa super lang siya. Tapos sa graphics, nasa ultra na rin tayo dito. Sa first minute, nakakuha tayo ng 90 frames per seconds, which is 90 talaga makukuha natin kasi nasa super lang tayo. Pero dun sa Clash naman, nasa 70 to 80 naman. Then sa kalagitnaan ng laro hanggang sa matapos yung laro, pumapalo to ng 60 frames per seconds at naglalaro pa rin siya ng 60 to 70 frames per seconds kahit na may clash. Okay na okay pa rin yan. Minsan nag-dip to ng mga 50 frames per seconds pero saktong-sakto pa rin. Pagkatapos ng isang laro, ang nakuha ating temperature dito is nasa 42.9 degrees Celsius, which is okay na okay lang. Dito naman sa Wild Rift, maganda yung playing ko dito. Sa graphics nilagay natin sa high, tapos yung frame rate nito is nilagay natin sa 120. So sa first minute, nakakuha ko ng 110 kapag naglalakad tayo. Tapos pag may clash na, nasa 90 to 100, which is okay na okay pa rin yan. Ganyan talaga pumapalo yung frames per seconds ng Wild Rift kapag first minute. Pero nung nakatungtong tayo ng 8 minutes smart, ang nakuha ko dito is nasa 80 frames per seconds na lang siya pero playable naman. Then sa clash, pumapalo to ng 60 to 70. Actually bumababa siya minsan ng 50 pero hindi naman siya laging nasa ganun. Lagi siyang nasa 60 to 70 kapag may clash. At pagkatapos ng isang laro natin dito, kung di ako nagkakamali, nasa 18 minutes yun, ang nakuha ating temperature is nasa 44.9 degrees Celsius, which is mainit-init talaga. Sa Mirror 4 naman, medyo nahirapan to kasi nilagay natin sa high settings. Sa first minute, nakakuha naman ako ng mga 44 frames per seconds, pero nung 3 minutes pa lang, nakakuha na ako ng 20 to 30 na lang. Medyo bumaba yung performance nito. Pero ang sikreto sa laro na to, lagay lang natin sa mga low settings, tapos ilagay natin yung frame rate nito dun sa high. So makakuha tayo ng 44 frames per seconds doon, at sabi ko nga kanina, phone cooler lang para makuha natin yung 44 frames per second sa laro na to. So playable naman siya para sa akin. Huwag lang talaga sa mga high settings, talaga hindi niya kakakayanin. Sa PUBG Mobile naman, smooth yung playing ko dito. Nilagyan natin yung graphics sa smooth, tapos yung frame rate nito is nasa extreme. At ang nakukuha natin dito is nasa 60 frames per second at playable siya dito sa PUBG Mobile. Sa Call of Duty Mobile naman, yung graphics nito is nasa high. Yung frame rate naman is nasa max na. Although nakakuha tayo ng frame rate na max, pero yung frames per seconds na makukuha natin dito is nasa 60 frames per seconds lang. Actually, hindi siya nawala dito sa ilang minutong paglalaro sa VR modes. Talagang playable siya, hindi siya nawawala sa 60 frames per seconds, at yan yung makukuha natin pagkatapos ng laro. Then ang nakuha ating temperature dito pagkatapos ng isang laro, medyo mainit nga siya. Ang nakuha natin is nasa 44.1 degrees Celsius, which is mainit-init talaga. Dito naman sa Farlight 84, medyo mataas talaga yung graphics nito at talagang kayang-kaya naman sa phone na to. Nilagay natin yung graphics sa smooth, tapos yung frame rate nito is nilagay natin sa extreme. Sa first minute naman, nakakuha ko dito ng 90 to 120 frames per seconds, at sa 5 minutes naman bumaba to ng 60 to 70 na lang. At doon na lang siya naglalaro, at least hindi siya bumaba ng mga 50 pababa. Pero sa paglalaro ko dito, napapansin ko na smooth naman siya. Yun nga lang, ramdam na ramdam ko talaga yung init ng phone na to. At pagkatapos ng isang paglalaro ko dito sa Farlight 84, ang nakuha natin dito, nagulat ako nasa 47 degrees Celsius. Sobrang init talaga. At masabi ko na dito sa lugar ko, dito sa kwarto ko, hindi ko kabisado yung temperature ko dito at medyo mainit talaga. Siguro someday bibili ako ng room temp ko dito para makita nyo rin kung anong room temperature ko, at masabi natin na accurate reading yung makukuha nating temperature pagdating sa mga foods na to. So bibili ako ng room temperature device para sa inyo. Okay, nakita nyo na ako anong performance ng phone na to. Ang masabi ko lang, gamitan lang ng phone cooler, okay, lagyan natin sa mga medium o low settings lang para mapagana natin ng maayos yung phone na to pagdating sa gaming. So yun lang yung masasabi ko sa inyo, pero playable siya, kinakaya talaga yung GPU nito kasi no-overclock na tong chipset niya. So kaya ganun siya umiinit. At eto naman yung dapat nyo malaman dito sa Infinix Note 30 VIP Racing Edition. Meron na tayong Magic Port dito, actually bagong updates to sa mga Infinix Note 30 VIP, at ang tawag nila sa ibang phone yata dun sa Tecno Camon 20 Pro 5G, parang dynamic port ang tawag nila. So dito ang tawag ng Infinix is Magic Port nga. Meron tayong mala Dynamic Island. Kung alam nyo yung sa iPhone, ganito siya. Makita natin dyan yung mga ibang settings, kung low bat ka na, nag-charge ka o full charge ka na.
lalabas dyan sa dynamic port na yan. Yun nga lang, hindi siya notifications. Ganyan lang talaga yung mga settings na binibigay ng Magic Port na yan. At isa pang maganda sa phone na to, meron tayong bypass charging. Kapag naglalaro tayo, hindi siya dumadaan sa battery. Dumadaan lang siya sa mismong device natin. Hindi siya dadagdagan ng battery o nababawasan. So magandang features to para sa mga gamer natin. Then meron din tayong reverse wired charging dito. Kung gusto nyong i-charge yung ibang device nyo, pwede to sa phone na to. At meron din siyang reverse wireless charging. Kumbaga kung may isang phone ka pa na capable ng wireless charging, pwede mong i-charge dito sa Note 30 VIP mo. At medyo cons para sa akin tong wireless charging nito, siguro gumamit lang tayo ng power bank kaysa gamitin natin yung mga reverse charging na yan. Kasi medyo mag-init yung phone natin kapag ginamit natin yung mga reverse charging na yan. At isa pang nagustuhan ko dito sa phone na to, yung refresh rate niya, may pagpipilian tayo ng 60, 90 at 120. At minsan sa ibang phone 60 to 120 lang, at least may pagpipilian pa tayo dito na nasa gitna. At yun nga yung 90Hz na refresh rate niya para mas makatipid tayo sa baterya, at the same time maganda yung pag-scroll natin dito. At ang pinaka nagustuhan ko talaga sa phone na to, naka-AMOLED display na siya with 1 billion colors, at ang size ng screen niya 6.67 inches. So kapag sinabing AMOLED, black talaga, tapos maganda yung kulay kahit anong angle, talagang palong-palo tong screen na to. At ang maganda dito, symmetrical yung mga bezel niya, dun sa taas, dun sa side, tsaka dun sa chin. Yung mga ibang phone, diba, minsan yung chin nila is medyo makapal. So dito manipis lang talaga, as in talagang maganda yung display nito. At ang maganda pa sa Infinix, nagsama sila ng video toolbox, pero mas maasahan mo dito yung play video while screen off para mas makatipid tayo sa baterya habang nagmu-music tayo. Pagdating naman sa camera, nagulat ako na napakaganda ng camera niya kumpara mo dun sa in-unbox ko dati na Note 30 VIP na regular version. Sobrang ganda ng camera nito ngayon, at parang pareho na siya ng Tecno Camon 20 Pro 5G. Yung Tecno Camon 20 Pro 5G, maganda na yung camera nun, at alam ko na lamang talaga sa camera yon. Pero dito nung nakita ko yung mga sample photos, parang pareho na sila na maganda talaga. Maganda yung kulay, maganda yung saturation. Although hindi naman siya ganun ka-perfect, pero masabi mo talaga na kapag nakita mo yung mga photos dito sa gallery, napakaganda ng mga shot na nakuha ko, at maganda yung kulay na binibigay niya. Lalong-lalo na sa mga low light condition, palong-palo rin siya. Kahit hindi masyadong maliwanag o nasa kwarto ka lang, medyo babaan na natin yung brightness nito kapag kumukuha tayo ng mga photos. Pwedeng-pwede na, sinipopost mo na lang. Hindi mo na kailangan na mag-edit pa na kung ano-ano talaga. So pagdating naman sa video, meron tayong sagad na 4K at 30 FPS. Yun nga lang, magalaw talaga siya. Kung mapapansin nyo, stable naman yung kamay ko dyan, pero maramdaman nyo kada apak ko kasi medyo magalaw nga yung stabilization nito. At pwede naman na maging stable to, pero bababa siya sa 10K at 30 FPS. At mapapansin nyo, stable naman siya. Yun nga lang, hindi masyadong kagandahan. Pero kung gusto nyo na gamitin yung 1080p, okay lang naman. At hindi naman ako maselan doon, basta stable lang talaga yung video na makukuha natin. At pwede rin naman to na 1080p at 60 frames per second. Yun nga lang, magalaw din. Pero smooth yung panning natin dito kumpara natin sa mga 30 FPS lang. Sa front facing camera naman, maganda yung mga photos din na nakukuha ko dito. Although medyo nagkukulang tayo ng kulay, pero ako ikukumpara ko to sa mga ibang phones, medyo nagugustuhan ko na yung ganitong kulay. Talagang neutral siya, at nakikita ko na maganda yung skin tone na nakukuha natin dito. Compare sa mga Xiaomi phones, medyo warm colors yon, at dito may pagka cold color na mas nagugustuhan ko kumpara mo dun sa warm colors. So pasok pa rin sa akin dito yung front facing camera niya, at nagugustuhan ko naman talaga. Pagdating naman sa video, pagdating sa front facing camera, medyo magalaw din siya, pero yung details nandito na. So maganda rin kung stable lang siya, kaya kung may gimbal kayo o TikTok lang, palong-palo pa rin yung front facing camera niya. So approve sa akin yung camera nito, gamitan na natin ng mga gimbal. So ayun, sabi ko nga sa inyo, wala pang official price kung magkano tong phone na to, at kung meron, nilalagay ko na lang sa link sa description para makita nyo kung magkano yung presyo at saan nyo mabibili. So i-update ko na lang kayo sa community. Sa mga bago, wag nyo kalimutan mag-subscribe para sa mga gatong unboxing, at marami pang mga sulit na phones na ibabahagi ko sa inyo. So yung mga nasa Premiere, sobrang thank you talaga. Road to 100k na tayo. Sana masuportan nyo pa rin ako sa pag-like at comment sa mga videos natin. Malaking tulong talaga yan para umangat yung video natin. So ayun, I hope na nakatulong ako sa inyo, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko para sa mga gatong unboxing reviews at bagong tech kaalaman sa channel na to. So once again, this is Paul. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't